Sa tahimik na Barrio Cristina, isang pamayanang napapaligiran ng malalawak na palayan, matatayog na punong kahoy, at isang sinaunang kagubatan na bihirang pasukin ng mga tao, naninirahan ang isang binatang nagngangalang Oscar. 28 taong gulang siya, masipag, mabait, at kilala sa buong baryo bilang isang mahusay na tagapag-alaga ng mga panabong na manok. Hindi marangya ang buhay ni Oscar. Ang kanyang maliit na bahay na yari sa kawayan at nipa ay nakatayo sa gilid ng palayan. Kasama niya roon ang kanyang inang si Aling Teresa na araw-araw ay naghahabi ng banig upang may maipambili sila ng pagkain. Matagal nang pumanaw ang ama ni Oscar, kaya bata pa lamang siya ay natuto na siyang magsumikap para sa kanilang mag-ina. Bukod sa pagsasaka, ang sabong ang kanyang pinakamalaking pangarap. Hindi siya nagsasabong dahil sa bisyo, kundi dahil umaasa siyang balang araw ay mananalo siya ng malaking halaga upang makapagpatayo ng mas maayos na bahay at magkaroon ng sariling bukirin. Mayroon siyang isang pulang tandang na pinangalanang Kidlat. Mula pa noong sisiw ito ay si Oscar na ang nag-alaga rito. Pinapakain niya ito ng piling mais. Dinaragdagan ng bitamina mula sa mga halamang gamot. At araw-araw niya itong sinasanay upang lumakas ang pakpak at paa. Naniniwala ang marami na si Kidlat ay isa sa pinakamalalakas na panabong sa Barrio Cristina. Ngunit sa tuwing sasabak ito sa laban, tila may kakaibang nangyayari. Kapag malapit na itong manalo, bigla itong nanghihina. Parang may hindi nakikitang puwersang pumipigil dito. Dahil dito, sunod-sunod na natalo si Oscar. Halos maubos ang kanyang ipon. Minsan ay kinausap siya ng kanyang matalik na kaibigang si Lando habang nakaupo sila sa ilalim ng isang puno ng mangga. Oscar, bakit hindi ka muna magpahinga sa pagsasabong? Napabuntong hininga ang binata. Hindi pwede. Ito na lang ang pag-asa natin ni Inay. Pero parang hindi ka talaga sinusuwerte. Tahimik lamang si Oscar. Hindi siya naniniwala sa malas. Para sa kanya, may tamang panahon lamang ang tagumpay. Lumipas pa ang ilang linggo. Nagkaroon muli ng malaking tupada sa Karatig Bayan. Isinama niya si Kidlat. Punong-puno ng pag-asa ang kanyang puso. Ngunit muli siyang natalo. Habang pauwi siya sa Barrio Cristina, tila mas mabigat pa sa kanyang balikat ang bawat hakbang. Pagdating sa kanilang bahay, nadatnan niyang inuubo ang kanyang ina. Halos wala na silang pambili ng gamot. Naupo si Oscar sa labas ng kanilang kubo habang nakatingin sa maliwanag na buwan. Tahimik niyang kinausap ang sarili. Hanggang kailan kami maghihirap? Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa kagubatan upang mangolekta ng kahoy at halamang gamot na maaari niyang ipagbili. Hindi niya napansing masyado na siyang nakalalim sa bahaging iniiwasan ng mga tao. Ayon sa matatanda ng baryo, iyon daw ang tirahan ng mga nilalang na hindi tao. Ngunit dahil desperado na siyang kumita, ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Habang papasok siya sa mas makapal na bahagi ng kagubatan, napansin niyang unti-unting tumahimik ang paligid. Nawala ang huni ng mga ibon. Huminto ang ihip ng hangin. Maging ang mga dahon ay tila hindi gumagalaw. Napahinto siya nang makita ang napakalaking bakas ng paa sa maputik na lupa.
Hindi iyon bakas ng tao. Hindi rin iyon bakas ng karaniwang kabayo. Sinundan niya ang mga bakas. Habang papalapit siya sa isang napakalaking punong balete, may nakita siyang isang bagay na kumikislap sa pagitan ng mga ugat nito. Isa itong napakahabang balahibo. Kulay ginto. Ngunit kapag natatamaan ng liwanag ng araw, ay nagiging pilak at tila naglalabas ng maliliit na sinag. Hindi niya napigilang damputin iyon. Pagkahawak niya sa mahiwagang balahibo, ay biglang uminit ang kanyang palad. May kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang buong katawan. Kasabay nito ay umihip ang isang napakalakas na hangin. Nagsimulang umugong ang buong kagubatan. Ang matatandang puno ay tila yumuyuko sa isang hindi nakikitang nilalang. Lumapot ang hamog. Mula sa likod ng napakalaking punong balete ay unti-unting lumabas ang isang napakalaking nilalang. May katawan itong tulad ng tao ngunit ulo ng isang dambuhalang kabayo. Mahaba ang buhok nitong itim na halos sumasayad sa lupa. Ang mga mata nito ay kulay gintong nagliliwanag. Sa bawat hakbang nito ay tila nanginginig ang lupa. Napatigil si Oscar. Mahigpit niyang hawak ang mahiwagang balahibo. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o mananatili. Tumigil ang nilalang, ilang hakbang lamang ang layo sa kanya. Tinitigan siya nito ng matagal. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito sa malalim at makapangyarihang tinig. Maraming taon na ang lumipas mula nang may taong naging karapat-dapat humawak sa balahibong iyan. Nanlaki ang mga mata ni Oscar. Hindi siya makapagsalita. Muling nagsalita ang mahiwagang nilalang. Ako ang bantay ng kagubatang ito. Ang balahibong nasa iyong kamay ay hindi nagbibigay ng swerte sa sino man. Pinipili nito ang taong may malinis na puso. Humigpit ang pagkakahawak ni Oscar sa mahiwagang balahibo. Ngunit hindi pa niya alam na sa oras na tanggapin niya ang regalong iyon, magbabago ang kanyang kapalaran at magsisimula ang isang lihim na mag-uugnay sa kanya sa makapangyarihang tikbalang na matagal nang nagbabantay sa Barrio Cristina. Nanatiling nakatayo si Oscar sa harap ng mahiwagang nilalang. Kahit malakas ang tibok ng kanyang puso, hindi siya tumakbo. May kakaibang pakiramdam siyang nagsasabing hindi siya sasaktan ng tikbalang. Tahimik na pinagmasdan ng nilalang ang binata. Unti-unti nitong ibinaba ang ulo na tila sinusuri ang bawat galaw ni Oscar. Natatakot ka ba sa akin? Tanong ng tikbalang. Huminga ng malalim si Oscar bago sumagot. Oo, pero mas natatakot akong umuwi na wala ng pag-asang maiahon ng aking ina sa hirap. Sandaling natahimik ang nilalang. Bihira akong makatagpo ng taong nagsasabi ng totoo. Dahan-dahang itinaas ni Oscar ang mahiwagang balahibo. Sa'yo ba ito? Tumango ang tikbalang. Iyan ay isa sa aking mga balahibo. Hindi ito basta nalalaglag. Kusang humihiwalay lamang ito kapag pinili nito ang isang taong karapat-dapat. Nagtaka si Oscar. Paano ako naging karapat-dapat? Isa lamang akong simpleng sabongero. Ang puso ng tao ang sinusukat ng mahika, hindi ang kanyang kayamanan. Hindi pa rin makapaniwala si Oscar sa kanyang naririnig. Sa buong buhay niya, alamat lamang ang alam niya tungkol sa mga tikbalang. Ngayon ay isa na ang kaharap niya.
Unti-unting lumapit ang nilalang. Sa halip na mabangis, naging mahinahon ang mukha nito. Nakikita ko ang lahat ng nangyayari sa Barrio Cristina. Alam kong maraming ulit kang natalo. Alam kong marami ang tumalikod sa'yo. Ngunit hindi mo kailanman ninakaw ang tagumpay ng iba. Napayo ko si Oscar. Kung minsan naiisip kong sumuko na. Ngunit hindi mo ginawa. Tumango ang binata. May pangako ako sa aking ama bago siya pumanaw. Sinabi kong aalagaan ko si inay at hinding-hindi ako magnanakaw o manloloko kahit gaano kahirap ang buhay. Napangiti ang tikbalang. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Biglang lumiwanag ang balahibong hawak ni Oscar. Ang gintong sinag nito ay kumalat sa paligid. Ang mga puno ay tila sumayaw kasabay ng malamig na hangin. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita muli ang tikbalang. Makinig kang mabuti, Oscar. Tahimik siyang tumango. Ang balahibong iyan ay magdadala ng suwerte sa iyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ngunit tandaan mo, hindi ito ordinaryong suwerte. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka nito tutulungang mandaya. Napaisip si Oscar. Kung gagamitin mo ang balahibo upang magnakaw, manloko, o magpalamang sa kapwa, mawawala ang kapangyarihan nito. Kung gagamitin mo naman ito upang gumawa ng mabuti, lalo itong lalakas. Tahimik na nakinig si Oscar. Maya-maya ay nagtanong siya. Kung ganoon, mananalo na ba ako sa bawat sabong? Umiling ang tikbalang. Hindi, nagtaka ang binata. Ang tunay na swerte ay hindi nangangahulugang palagi kang mananalo. Lilinawin nito ang iyong isip. Palalakasin nito ang iyong loob. Ipapakita nito ang tamang sandali upang gumawa ng tamang pasya. Iyon ang tunay na swerte. Hindi agad nakaimik si Oscar. Unti-unti niyang naunawaan ang ibig sabihin ng nilalang. Hindi pala ito mahika na automatikong nagbibigay ng tagumpay. Isa itong gabay. Maya-maya ay inilapit ng tikbalang ang kanyang kanang kamay sa dibdib ni Oscar. Lumabas ang isang mahinang liwanag mula sa balahibo. Unti-unti itong pumasok sa bulsa ng kanyang kamiseta. Mula ngayon, ikaw lamang ang makakakita sa tunay na liwanag ng balahibong ito. Paano kung may ibang makakita? Marami ang maghahangad na mapasakan nila ito. Bakit? Dahil alam nilang may taglay itong kapangyarihan. Tumahimik ang paligid. Pagkatapos ay naging seryoso ang mukha ng tikbalang. Ngunit tandaan mo ang pinakamahalagang babala. Ano iyon? May isang tao sa inyong baryo na matagal nang naghahanap sa mahiwagang balahibo. Napakunot ang noo ni Oscar. Sino siya? Hindi pa panahon upang malaman mo. Kapag nalaman niyang nasa iyo ang balahibo, hindi lamang ang iyong buhay ang malalagay sa panganib, pati ang iyong ina. Nanlamig si Oscar, parang biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Napangiti ang tikbalang. Iyan ang inaasahan kong marinig. Unti-unti itong umatras. Kasabay ng pag-ihip ng hangin ay nagsimulang balutin ng makapal na hamog ang paligid. Oscar, oo, magtiwala ka sa iyong puso. Magkikita tayong muli. Sa isang kisap mata, naglaho ang tikbalang. Naiwan si Oscar na mag-isang nakatayo sa gitna ng kagubatan.
Mahigpit niyang hinawakan ang mahiwagang balahibo habang nagsisimulang maglakad pauwi sa Barrio Cristina. Hindi pa niya alam na sa kanyang pag-uwi ay may mga matang lihim nang nagmamasid sa bawat niyang hakbang. Madilim na ang langit nang makabalik si Oscar sa Barrio Cristina. Tahimik ang buong baryo at tanging ang mahinang liwanag ng mga lampara ang nagbibigay ilaw sa mga daan. Habang naglalakad siya pauwi, paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi ng tikbalang. Hindi pa rin siya makapaniwalang totoo ang lahat ng kanyang naranasan. Pagdating sa kanilang bahay, ay nadatnan niyang nakahiga ang kanyang inang si Aling Teresa. Namumutla ito at inuubo pa rin. "Anak, bakit ngayon ka lang?" tanong nito. "Napalayo po ako sa kagubatan, inay." Hindi na niya ikinuwento ang tungkol sa tikbalang at sa mahiwagang balahibo. Natatakot siyang baka mabahala ang kanyang ina o isipin nitong nananaginip lamang siya. Kinabukasan ay maagang bumangon si Oscar upang pakainin ang kanyang pinakamamahal na tandang na si Kidlat. Habang inilalabas niya ito sa kulungan, napansin niyang tila kakaiba ang kilos ng manok. Mas matalas ang tingin nito at masigla ang bawat hakbang. Nang ilabas ni Oscar ang mahiwagang balahibo mula sa kanyang bulsa, bahagya itong kumislap. Lumapit si Kidlat at marahang tumilaok. Napangiti si Oscar. "Huwag kang mag-alala, hindi kita gagamitin sa pandaraya." Agad niyang ibinalik ang balahibo sa kanyang bulsa. Makalipas ang ilang oras ay dumating ang kanyang kaibigang si Lando. "Oscar, may malaking tupada ngayon sa kabilang baryo. Sasali ka ba?" Napaisip siya, kaunti na lamang ang natitira niyang pera. Kapag natalo pa siya, halos wala na silang maipambibili ng gamot para sa kanyang ina. Ngunit naalala niya ang sinabi ng tikbalang. Ang tunay na swerte ay ang tamang pasya sa tamang panahon. Huminga siya ng malalim. "Sasali ako." Nagtungo sila sa sabungan. Marami na ang tao pagdating nila. Nandoon ang pinakamahuhusay na sabungero sa mga karatig baryo. May ilan pang nagtawanan nang makita si Oscar. Narito na naman ang laging natatalo. Huwag na siyang tumaya. Sayang lang ang pera. Pinili ni Oscar na huwag silang patulan. Tahimik niyang inihanda si Kidlat. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsimula ang laban. Malakas ang kalabang tandang. Sa unang salpukan pa lamang ay halos matumba si Kidlat. Napahigpit ang kamao ni Oscar. Ngunit sa halip na mataranta, naging kalmado siya. May tila mahinang init na nanggagaling sa kanyang bulsa. Hindi niya inilabas ang balahibo. Ngunit para bang may boses na bumubulong sa kanyang isipan. Maghintay, hindi siya nagmadali. Nagpatuloy ang laban. Napansin niyang unti-unting napapagod ang kalabang tandang. Bigla niyang naalala ang isang paraan ng pagsasanay na itinuro noon ng kanyang ama. Isang simpleng senyas lamang ang ginawa niya kay Kidlat. Agad itong umikot. Sa tamang sandali ay mabilis itong sumalakay. Isang malinis na tira, napaatras ang kalabang tandang. Makalipas ang ilang segundo ay bumagsak ito. Tahimik ang buong sabungan. Pagkaraan ng ilang sandali ay umalingaw-ngaw ang sigawan. "Panalo!" Hindi makapaniwala si Oscar. Hindi dahil sa mahika nanalo si Kidlat. Nanalo sila dahil naging malinaw ang kanyang pag-iisip at naging matyaga siya sa tamang sandali.
Lumapit si Lando. "Oscar, ibang-iba ka ngayon." Ngumiti lamang siya. Habang tinatanggap niya ang kanyang napanalunang pera, napansin niyang may isang matandang lalaki sa sulok ng sabungan ang seryosong nakatingin sa kanya. Mahaba ang balbas nito at nakasuot ng lumang itim na salakot. Hindi ito pumapalakpak tulad ng iba. Sa halip ay tila sinusuri siya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, bahagyang ngumiti ang matanda. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumalikod at naglaho sa gitna ng maraming tao. Nanlamig ang pakiramdam ni Oscar. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay kilala ng matandang iyon ang lihim na kanyang dala. At sa di kalayuan, sa kailaliman ng kagubatan ng Barrio Cristina, muling nagningning ang mga mata ng tikbalang. Alam nitong nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok na haharapin ni Oscar. Pagkatapos ng kanyang unang panalo, hindi naging mapagmataas si Oscar. Sa halip, agad niyang iniuwi ang kanyang napanalunan at bumili ng bigas, mga gulay at gamot para kay Aling Teresa. Nang makita ng kanyang ina ang mga dala niya, napaluha ito. "Anak, mukhang pinagpala ka ngayong araw." Ngumiti si Oscar. "Sa wakas, makakabawi rin tayo, inay." Hindi na siya nagkwento tungkol sa tikbalang at sa mahiwagang balahibo. Mas mabuti nang manatiling lihim ang lahat. Lumipas ang ilang araw, unti-unting bumalik ang sigla ni Aling Teresa dahil sa mga gamot. Samantala, lalo namang gumanda ang kondisyon ng tandang na si Kidlat. Mabilis na kumalat sa Barrio Cristina ang balita tungkol sa pagkapanalo ni Oscar. Marami ang natuwa para sa kanya, ngunit hindi lahat. Sa isang malaking bahay sa dulo ng baryo ay nakatira ang mayamang sabonghero na si Don Fabian. Kilala siya sa pagiging mapagmataas at sakim. Halos lahat ng malalaking laban sa mga karatig bayan ay siya ang nananalo. May sarili siyang mga tauhan na nagmamatsyag sa bawat mahusay na sabongero. Isang umaga, lumapit sa kanya ang isa sa kanyang tauhan. "Don Fabian, may bagong sabongerong pinag-uusapan ng lahat." "Sino?" "Si Oscar ng Barrio Cristina." Napangiti si Don Fabian. "Ang binatang laging natatalo?" "Opo, ngunit bigla po siyang nanalo. At ayon sa mga nakakita, parang alam na alam niya ang bawat galaw ng kalabang manok." Napaisip ang matanda. Walang taong biglang gumagaling ng ganoon. Tahimik siyang tumayo at lumapit sa bintana. May itinatago ang batang iyon. Kinabukasan ay muling sumali si Oscar sa isang tupada. Muli siyang nagwagi. Sinundan pa iyon ng isa pang panalo. At isa pa. Sunod-sunod ang kanyang tagumpay. Hindi siya nanalo dahil sa daya. Laging patas ang laban. Ngunit tila laging nasa kanya ang tamang pasya sa tamang sandali. Hindi niya napapansin na sa bawat laban ay may isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero, ang lihim na nagmamasid sa kanya. Ito rin ang matandang nakita niya noong una siyang nanalo. Pagkatapos ng laban ay sinundan ng matanda si Oscar hanggang sa may bahagi ng kagubatan. Doon nga siya dumaraan, bulong nito. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nag-ikot ang mga tuyong dahon. Nang mawala ang hangin, wala na si Oscar. Napakunot ang noo ng matanda. "Pinoprotektahan ka pa rin pala." Kinagabihan,
Habang nagpapahinga si Oscar sa harap ng kanilang bahay, muli niyang naramdaman ang kakaibang init ng mahiwagang balahibo. Agad siyang tumayo. Tinungo niya ang likod ng kanilang bahay. Doon, sa ilalim ng isang malaking punong mangga, muling nagpakita ang tikbalang. "Tinawag mo ba ako?" tanong ni Oscar. Umiling ang nilalang. "Hindi. Ako ang naparito upang balaan ka." "Nangyari na ba ang sinabi mo?" Tumango ang tikbalang. "May naghahanap na sa balahibo." Nanlamig si Oscar. "Sino siya?" "Ang matandang nakita mo sa sabungan. Kilala mo siya?" "Oo." "Sino siya?" Tahimik ang tikbalang sa loob ng ilang sandali. Isa siyang dating tagapagbantay ng mahiwagang balahibo. Nagulat si Oscar. Tagapagbantay? Noon. Ano ang nangyari? Nagpadala siya sa kasakiman. Ginamit niya ang kapangyarihan ng balahibo upang yumaman at maghari sa mga tao. At dahil doon, kinuha sa kanya ng mahika ang lahat. Napayuko si Oscar. Kaya niya ito hinahanap? Tumango ang tikbalang. Naniniwala siyang maibabalik ang dating kapangyarihan kapag nakuha niyang muli ang mahiwagang balahibo. "Hindi ko ito ibibigay." "Alam ko, ngunit tandaan mo, hindi lamang siya ang iyong magiging kaaway." Habang lumalakas ang swerteng dala ng balahibo, mas marami ang magnanais na maagaw ito. Tahimik na hinawakan ni Oscar ang balahibo sa kanyang bulsa. Hindi na lamang pala panalo sa sabungan ang nakataya. Pati ang kaligtasan ng kanyang ina at ng buong baryo Cristina ay maaaring malagay sa panganib. Sa di kalayuan, mula sa dilim ng kagubatan, isang pares ng matang puno ng galit ang lihim na nagmamasid sa kanilang dalawa. Ngayon ay tiyak na ang hinala nito. Ang mahiwagang balahibo ng tikbalang ay nasa kamay na ni Oscar. Mula nang sunod-sunod ang naging panalo ni Oscar, wala nang ibang pinag-uusapan sa baryo Cristina. Ang dating sabongherong laging talunan ay ngayon ay kinikilalang isa sa pinakamahuhusay sa buong lalawigan. Ngunit nanatiling mapagpakumbaba si Oscar. Hindi niya ipinagyayabang ang kanyang mga tagumpay. Ang bawat perang kanyang napapanalunan ay inilalaan niya sa pagpapagamot ng kanyang inang si Aling Teresa, pag-aayos ng kanilang maliit na bahay, at pagbili ng masustansyang pagkain para kay Kidlat. Lalong humanga sa kanya ang mga taga-baryo. "Talagang mabuting tao si Oscar," sabi ng isang matanda. "Hindi siya nagbago kahit sunod-sunod ang kanyang panalo." Dagdag naman ng isa. Ngunit may isang taong hindi natutuwa. Si Don Fabian. Habang nakaupo sa kanyang malaking bahay, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga ulat ng kanyang mga tauhan. 6 na laban, 6 na sunod na panalo. Wala ni isang talo. Mahigpit niyang hinawakan ang tasa ng kape. Hindi ito ordinaryong swerte. Lumapit ang kanyang kanang kamay na si Bruno. "Don, gusto niyo bang ipasubaybay pa siya?" Tumango si Don Fabian. "Araw at gabi. Gusto kong malaman kung saan siya kumukuha ng lakas." Kinagabihan, 2 tauhan ni Don Fabian ang lihim na sumunod kay Oscar. Ngunit sa tuwing papasok ang binata sa gilid ng kagubatan, bigla na lamang silang naliligaw. Paulit-ulit silang bumabalik sa parehong lugar.
Parang may puwersang ayaw silang papasukin. Takot na takot silang bumalik kay Don Fabian. Hindi namin siya masundan, Don. Napangisi ang matanda. Ibig sabihin, totoo ang aking hinala. Samantala, naghahanda si Oscar para sa pinakamalaking tupada ng taon. Ang mananalo rito ay tatanggap ng malaking gantimpala na sapat upang makabili ng ilang ektaryang bukirin. Habang pinapakain niya si Kidlat, muli niyang inilabas ang mahiwagang balahibo. Mahina itong kumislap. Naalala niya ang babala ng tikbalang. Huwag mong hayaang manaig ang kasakiman. Mahigpit niya itong ibinalik sa kanyang bulsa. Mananalo tayo sa patas na paraan. Pagdating ng araw ng malaking laban, nagsidatingan ang mga pinakamahusay na sabungero mula sa iba't ibang bayan. Punong-puno ng tao ang sabong na tinatawag na bagwis. Mahigit 2 taon na itong hindi natatalo. Lumapit si Don Fabian kay Oscar. Ikinagulat ng lahat ang kanyang magiliw na ngiti. Oscar, Don Fabian, narinig kong mahusay ka na raw. Sinusubukan ko lamang ang aking makakaya. Tumawa ang matanda. Kung ganoon, gusto kitang hamunin. Natahimik ang buong sabungan. Kapag natalo ka, ibibigay mo sa akin ang anumang lihim na dahilan ng iyong swerte. Nagkatinginan ng mga tao. Napakunot ang noo ni Oscar. Wala akong lihim. Kung ganoon, wala kang dapat ikatakot. Tahimik ang binata. Alam niyang hindi simpleng laban ang nais ni Don Fabian. May iba itong pakay. Ano naman ang kapalit kung ako ang manalo? Tanong ni Oscar. Ngumiti ang matanda. Ibibigay ko sa iyo ang 50,000 piso at ang pinakamaganda kong tandang. Nagbulungan ang mga tao. Napakalaking halaga noon. Ngunit bago pa makasagot si Oscar, tila uminit ang mahiwagang balahibo sa kanyang bulsa. Parang may babalang ibinubulong ito. Hindi niya maintindihan kung bakit. Huminga siya ng malalim. Hindi ko kailangan ang iyong tandang. Kahit pera mo. Kaya bakit mo tinatanggap ang hamon? Tanong ni Don Fabian. Dumiretso ang tingin ni Oscar sa kanya. Dahil gusto kong patunayan na hindi nabibili ang dangal. Biglang nagpalakpakan ang mga tao sa sabungan. Ngunit sa likod ng malamig na ngiti ni Don Fabian ay unti-unting lumitaw ang galit. Tahimik niyang ibinulong sa sarili, kapag hindi ko nakuha ang mahiwagang balahibo sa laban, kukunin ko ito sa ibang paraan. Hindi iyon narinig ni Oscar. Ngunit sa malalim na bahagi ng kagubatan ng Barrio Cristina, muling naramdaman ng tikbalang ang paparating na panganib. Alam nitong hindi lamang panalo sa sabungan ang nakataya. Magsisimula na ang laban para sa mahiwagang balahibo. Dumating ang araw ng pinakahihintay na laban sa sabungan. Maaga pa lamang ay dagsana ang mga tao mula sa iba't ibang baryo. Lahat ay gustong masaksihan ang paghaharap ni Oscar at ni Don Fabian. Tahimik lamang si Oscar habang inihahanda si Kidlat. Hinaplos niya ang makintab nitong mga balahibo at marahang nagsalita. Ano man ang mangyari, lalaban tayo ng patas. Samantala, nakaupo si Don Fabian sa kabilang panig. Hindi maalis ang malamig na ngiti sa kanyang mukha.
Paminsan-minsan ay sumusulyap siya kay Oscar na para bang may binabalak. Maya-maya ay sinimulan na ang laban. Malakas ang tandang ni Don Fabian. Mabilis itong umatake at ilang ulit na tinamaan si Kidlat. Napahigpit ang kamao ni Oscar, ngunit hindi siya nagpadaig sa kaba. Nanatili siyang kalmado at hinintay ang tamang pagkakataon. Ilang sandali pa, napansin niyang bumabagal ang galaw ng kalabang tandang. Sa tamang sandali ay sumugod si Kidlat. Isang mabilis at malinis na atake ang tumama sa kalaban. Tahimik ang buong sabungan. Pagkaraan ng ilang segundo ay bumagsak ang tandang ni Don Fabian. "Panalo! Panalo si Oscar!" Sigaw ng tagahatol. Umalingaw-ngaw ang palakpakan at hiyawan ng mga tao. Ngunit habang abala ang lahat sa pagdiriwang, lihim na nagbigay ng senyas si Don Fabian sa kanyang mga tauhan. Nang pauwi na si Oscar, hindi niya napansing may mga taong sumusunod sa kanya. Pagsapit niya sa masukal na bahagi ng daan patungo sa Barrio Cristina, biglang lumabas ang 4 na armadong lalaki. "Huwag kang kikilos," sigaw ng isa. Napaatras si Oscar. "Ano ang kailangan ninyo?" "Ang bagay na nasa iyo." "Wala akong alam." Sinuntok siya ng isa sa mga tauhan. Natumba siya sa lupa. Pinilit niyang lumaban, ngunit mas marami ang kanyang kalaban. Hinahalughog nila ang kanyang mga bulsa. Maya-maya ay nakita nila ang mahiwagang balahibo. "Nakita ko na!" Agad itong inabot ng pinuno ng mga tauhan. Pagkahawak nito sa balahibo ay biglang kumidlat ang kalangitan. Umihip ang napakalakas na hangin. Nagdilim ang paligid. Ang mga puno ay nagsimulang umugong na tila may nagagalit na nilalang. Natakot ang mga tauhan. "Ano ito?" Bago pa sila makatakbo, isang malakas na tinig ang umalingaungaw sa buong kagubatan. "Ibalik ninyo ang hindi sa inyo." Kasabay nito ay lumitaw ang tikbalang. Mas mabagsik ito kaysa noong unang makita ni Oscar. Naglalagablab ang mga mata nito. Ang mahabang buhok nito ay sumasabay sa malakas na hangin. Nanginig sa takot ang mga tauhan ni Don Fabian. Isa-isa silang nagsitakbo. Ngunit ang pinuno nila ay mahigpit pa ring hawak ang mahiwagang balahibo. Bigla itong sumigaw sa matinding sakit. Unti-unting nagliwanag ang balahibo hanggang sa hindi na niya ito mahawakan. Napilitan siyang bitawan iyon. Lumutang ang mahiwagang balahibo sa ere. Dahan-dahan itong bumalik sa harap ni Oscar. Agad niya itong sinalo. Unti-unting humupa ang malakas na hangin. Tumahimik muli ang kagubatan. Lumapit ang tikbalang kay Oscar. "Nasugatan ka ba?" Tumango ang binata. "Kaunti lamang. Sinabi ko sa iyo na darating sila. Pasensya na, hindi ako naging maingat." Umiling ang tikbalang. "Hindi mo kasalanan. Ang kasakiman ni Don Fabian ang tunay na dahilan." Napayuko si Oscar. Hanggang kailan niya ako hahabulin? Hindi agad sumagot ang tikbalang. Sa halip ay tumingin ito sa kalangitan. Hanggat hindi niya nakukuha ang balahibo, nanahimik si Oscar. Alam niyang hindi na siya maaaring mamuhay ng normal. Biglang nagsalita muli ang tikbalang. "Panahon na upang malaman mo ang buong katotohanan." "Ano po iyon?"
Ang mahiwagang balahibong hawak mo ay hindi lamang nagbibigay ng swerte. Ito rin ang susi sa isang sinaunang kapangyarihang matagal nang binabantayan ng aming lahi. Nanlaki ang mga mata ni Oscar. Bakit ako? Dahil ikaw lamang ang taong pinili ng balahibo. Tahimik na tumingin si Oscar sa kumikislap na balahibo. Hindi na lamang pala ito tungkol sa kanyang pangarap bilang sabunghero. May mas malaki pa siyang misyong kailangang gampanan. At sa kabilang dako ng Barrio Cristina, galit na galit si Don Fabian nang malaman niyang nabigo ang kanyang mga tauhan. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Kung hindi kaya ng mga tao, hihingi ako ng tulong sa mas madidilim na kapangyarihan. Sa labas ng kanyang malaking bahay, nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Tila may isang anino na tahimik na tumugon sa kanyang tawag. Hindi nakatulog si Oscar ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang sinabi ng tikbalang. Hindi lamang pala simpleng anting-anting ang mahiwagang balahibo. Isa itong sinaunang kayamanang matagal nang binabantayan at siya ang napiling tagapag-ingat nito. Kinabukasan ay maagang bumangon si Oscar upang magtrabaho sa bukid. Sinikap niyang mamuhay ng normal, ngunit ramdam niyang may panganib na nakasunod sa bawat hakbang niya. Habang nag-aararo siya, lumapit ang kanyang inang si Aling Teresa. "Anak, may problema ka ba?" Ngumiti si Oscar. "Wala po, inay, pagod lang." Ngunit alam niyang hindi niya maaaring sabihin ang buong katotohanan. Ayaw niyang madamay ang kanyang ina sa panganib. Samantala, sa malaking bahay ni Don Fabian ay naghahari ang matinding galit. "Bigo kayong lahat!" Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Yumuko ang mga ito. "Don, hindi po tao ang humarang sa amin." "Alam ko." Tahimik na naglakad si Don Fabian patungo sa isang lumang silid sa likod ng kanyang bahay. Matagal na itong nakapinid at walang sinumang tauhan ang pinapayagang pumasok doon. Sa gitna ng silid ay may isang lumang altar na nababalutan ng alikabok. Nakasindi ang ilang kandila at may mga kakaibang simbolong nakaukit sa sahig. Mula sa isang baul ay inilabas ni Don Fabian ang isang lumang telang itim. Sa loob nito ay may isang maliit na batong kulay itim na matagal na niyang itinatago. Ayon sa alamat, ang batong iyon ay daan upang makatawag ng isang nilalang na nabubuhay sa kadiliman. Ipinatong niya ito sa altar. "Ako'y humihingi ng inyong tulong," bulong niya. Biglang namatay ang mga kandila. Lumamig ang buong silid. Unti-unting umikot ang maitim na usok hanggang sa mabuo ang isang malaking anino. Hindi makita ang mukha nito, ngunit ang mapupulang mga mata ay nagliliyab sa dilim. "Ano ang iyong nais?" tanong ng nilalang sa malamig na tinig. "Hinahanap ko ang mahiwagang balahibo ng tikbalang." Tahimik ang nilalang. "Alam kong nasa kamay ito ng isang binatang nagngangalang Oscar." Muling nagsalita ang anino. "Malakas ang proteksyon ng balahibo. Kaya nga kailangan ko ang iyong tulong. Tandaan mo, Don Fabian, walang kapangyarihang ibinibigay ng walang kapalit. Wala akong pakialam. Kahit ano ang kapalit." Unti-unting napangiti ang nilalang. "Kung gayon, magkakaroon tayo ng kasunduan.
Kasabay ng malakas na hangin ay biglang nagdilim ang buong silid. Sa kagubatan naman ng Barrio Cristina, muling nagpakita ang tikbalang kay Oscar. Nararamdaman ko ang isang madilim na kapangyarihan. Napatingin si Oscar sa paligid. Si Don Fabian ba? Tumango ang tikbalang. Naghanap siya ng tulong sa kadiliman. Ano ang mangyayari ngayon? Hindi na lamang tao ang kalaban mo. Tahimik na napayuko si Oscar. Hindi ko naman ginusto ang lahat ng ito. Alam ko. Ngunit ang kapalaran ay ikaw ang pinili. Inilabas ni Oscar ang mahiwagang balahibo. Mas maliwanag na itong kumikislap kaysa dati. May magagawa ba ako upang maprotektahan ang aking ina? May inabot ang tikbalang sa kanya. Isa itong maliit na anting na yari sa kahoy ng sinaunang balete. Isabit mo ito sa pintuan ng inyong bahay. Hanggat naroon ito, hindi basta makalalapit ang anumang masamang nilalang. Maingat na tinanggap iyon ni Oscar. Maraming salamat. Ngunit bago pa makaalis ang tikbalang, bigla itong napatingala sa langit na wala ang katahimikan ng kagubatan. Nagsiliparan ang mga ibon, umalingaw-ngaw ang isang malakas na dagundong. Narito na sila, mahinang sabi ng tikbalang. Sino? Ang mga nilalang na isinugo ng kadiliman. Sa di kalayuan, unti-unting lumitaw ang tatlong maiitim na aninong papalapit sa Barrio Cristina. Nagsisimula na ang tunay na digmaan para sa mahiwagang balahibo. Madilim ang kalangitan ng gabing iyon. Makapal ang mga ulap at halos matakpan ang liwanag ng buwan. Hindi pangkaraniwan ang katahimikan sa Barrio Cristina. Maging ang mga aso ay hindi tumatahol at ang mga kuliglig ay tila tumigil sa pag-awit. Nakatayo si Oscar sa labas ng kanilang bahay habang mahigpit na hawak ang mahiwagang balahibo. Hindi maalis sa kanyang isip ang babala ng tikbalang. Narito na sila. Sa loob ng bahay ay mahimbing na natutulog si Aling Teresa. Hindi niya alam na unti-unti nang lumalapit ang panganib. Biglang umihip ang napakalamig na hangin. Nagsimula umuga ang mga puno sa paligid. Kasabay nito ay narinig ni Oscar ang mahihinang yabag na nagmumula sa dulo ng daan. Tatlong maiitim na nilalang ang unti-unting lumitaw mula sa dilim. Hindi sila tao. Matatangkad ang kanilang mga katawan, nababalot ng maitim na usok, at ang kanilang mga mata ay kulay pula na tila nagbabagang uling. Sa bawat hakbang nila ay tila nanlalamig ang buong paligid. Napaatras si Oscar. Kasabay noon ay dumating ang tikbalang, mabilis na tumalon mula sa ibabaw ng isang matandang puno. Umatras ka, Oscar! Sigaw nito. Agad siyang sumunod. Huminto ang tatlong nilalang ilang hakbang ang layo sa kanila. Isa sa mga ito ang nagsalita. Ibigay ninyo ang mahiwagang balahibo. Mariing umiling ang tikbalang. Hindi ito para sa inyo. Naglabas ang mga nilalang ng nakabibinging sigaw. Bigla silang sumugod. Sa isang iglap ay sinalubong sila ng tikbalang. Umalingaw-ngaw ang malalakas na dagundong habang nagsasalpukan ang kanilang mga kapangyarihan. Nagbagsakan ang mga sanga ng puno. Umikot ang malalakas na hangin. Nanlaki ang mga mata ni Oscar habang pinagmamasdan ang laban. Hindi niya akalaing ganoon kalakas ang tikbalang. Habang tumatagal ang labanan, ay unti-unting napapagod ang mahiwagang nilalang. Isa sa mga anino ang nakalusot
Mabilis itong sumugod patungo sa bahay nila. "Inay!" sigaw ni Oscar. Hindi na siya nag-atubili. Tumakbo siya at hinarang ang nilalang. Sa sandaling iyon ay kusang nagliwanag ang mahiwagang balahibo sa kanyang bulsa. Isang matinding sinag ng gintong liwanag ang sumabog mula rito. Napaatras ang nilalang. Napasigaw ito sa sakit. Hindi makapaniwala si Oscar sa kanyang nakita. Hindi niya ginamit ang balahibo bilang sandata. Ito mismo ang kumilos upang ipagtanggol siya. Ngunit kasabay ng liwanag ay biglang lumitaw si Don Fabian mula sa likod ng mga puno. Mabagal siyang naglakad habang nakangisi. Sa wakas, nakita ko rin ang tunay na kapangyarihan ng balahibo. Nagulat si Oscar. "Ikaw!" tumawa si Don Fabian. "Salamat, Oscar. Dahil sa iyo, natagpuan ko ang hinahanap ko sa loob ng maraming taon." Lumapit ang isa sa mga maiitim na nilalang kay Don Fabian at yumuko. Tila sinusunod nito ang bawat utos ng matanda. Napatunayan ni Oscar na totoo ang sinabi ng tikbalang. Nakipagkasundo nga si Don Fabian sa madilim na kapangyarihan. Mahigpit na hinawakan ni Oscar ang mahiwagang balahibo. "Hindi mo ito makukuha." Ngumisi si Don Fabian. "Hindi ngayon. Ngunit malapit na." Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. Sa isang kisap mata ay naglaho silang lahat sa gitna ng maitim na usok. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Lumapit ang tikbalang kay Oscar. May sugat ito sa balikat at mabigat ang paghinga. "Nasaktan ka," sabi ni Oscar. "Hindi mahalaga iyon. Mas mahalagang ligtas kayo ng iyong ina." Tumingin ang tikbalang sa mahiwagang balahibo. Mas lumalakas ang kapangyarihan nito. Ano ang ibig sabihin noon? Malapit nang dumating ang araw na kailangan mong pumili. Pumili ng ano? Tahimik na tumingin ang tikbalang sa madilim na kalangitan, sa pagitan ng sarili mong kaligayahan at ng kapayapaan ng buong Barrio Cristina. Natahimik si Oscar. Hindi niya lubos maisip kung ano ang ibig sabihin ng babalang iyon. Ngunit ramdam niyang ang pinakamahirap na pagsubok sa kanyang buhay ay papalapit na. Hindi na muling nakatulog si Oscar matapos ang paglusob ng mga nilalang ng kadiliman. Magdamag siyang nagbantay sa labas ng kanilang bahay habang mahigpit na hawak ang mahiwagang balahibo. Pagsikat ng araw ay tila walang nangyari sa Barrio Cristina. Masayang nagtungo sa bukid ang mga magsasaka. Naglaro ang mga bata sa kalsada at nagbukas ang mga tindahan. Ngunit si Oscar ay alam ang katotohanan. Ang katahimikang iyon ay pansamantala lamang. Habang nagpapakain siya kay Kidlat, napansin niyang muling kumislap ang mahiwagang balahibo. Mas maliwanag na ito kaysa dati at tila may init na dumadaloy sa kanyang palad. Makalipas ang ilang sandali ay narinig niya ang pamilyar na yabag ng tikbalang. Lumabas ito mula sa gilid ng kagubatan. Ngunit ikinagulat ni Oscar ang kanyang anyo. Marami itong sugat sa katawan at ang dating makintab nitong balahibo ay nabahiran ng dugo. "Nasugatan ka ng husto," sabi ni Oscar. Mahinang tumango ang tikbalang. Malakas ang kapangyarihang ipinahiram ng kadiliman kay Don Fabian. Lumapit si Oscar. "Hayaan mong gamutin kita." Pinunit niya ang bahagi ng kanyang damit at marahang binalutan ng sugat ng tikbalang. Napangiti ang mahiwagang nilalang. "Bihira na akong makakita ng taong inuuna ang iba kaysa sa sarili."
Tahimik lamang si Oscar. Itinuturing na kitang kaibigan. Natahimik ang tikbalang. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. Panahon na upang malaman mo ang buong lihim ng mahiwagang balahibo. Tahimik na nakinig si Oscar. Noong unang panahon, ang balahibong iyan ay nilikha upang maging sagisag ng balanse sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga mahiwagang nilalang. Hanggat nasa kamay ito ng taong may mabuting puso, mananatiling payapa ang kagubatan at ang mga tao. Ngunit kapag napunta ito sa isang sakim, magigising ang matagal ng nakakubling kadiliman. Nanlamig si Oscar. Kaya pala desperadong makuha iyon ni Don Fabian. Tumango ang tikbalang. Hindi niya kailangan ng swerte. Ang gusto niya ay ang kapangyarihang kontrolin ng parehong mundo. Napayuko si Oscar. Ano ang dapat kong gawin? Huminga ng malalim ang tikbalang. May isang paraan lamang upang tuluyang matalo si Don Fabian. Ano iyon? Kailangan mong isuko ang mahiwagang balahibo. Nagulat si Oscar. Isuko? Hindi sa kanya, kundi sa puno ng buhay na nasa pinakagitna ng sinaunang kagubatan. Kapag ginawa mo iyon, mawawala ang kapangyarihan ng balahibo sa mundo ng tao. Magiging ordinaryong tao na lamang ako? Oo. Hindi ka na muling gagabayan ng mahiwagang swerte. Tahimik na yumuko si Oscar. Naalala niya ang lahat ng kanyang pangarap. Ang mas magandang buhay. Ang pag-ahon nila ng kanyang ina sa kahirapan. Ang tagumpay sa sabungan. Lahat ng iyon ay maaaring mawala. Ngunit naalala rin niya ang mga taong maaaring masaktan kung mapupunta ang balahibo sa maling kamay. Makalipas ang mahabang katahimikan, ay tumingin siya sa tikbalang. Kung iyon ang makapagliligtas sa Barrio Cristina, gagawin ko. Ngumiti ang tikbalang. Alam kong iyan ang pipiliin mo. Ngunit bago pa sila makapag-usap pa, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa baryo. Agad silang napalingon. Makapal na usok ang unti-unting umakyat sa langit. Sunod-sunod na sigaw ng mga tao ang kanilang narinig. Sunog! Tulong! Mabilis na tumakbo si Oscar pabalik sa baryo. Pagdating niya roon ay bumungad sa kanya ang nakapangingilabot na tanawin. Naglalagablab ang ilang bahay. Nagsisigawan ang mga tao habang inililigtas ang kanilang mga pamilya. Sa gitna ng apoy ay nakatayo si Don Fabian. Katabi niya ang dalawang maiitim na nilalang. Malakas siyang tumawa habang nakatingin kay Oscar. Isang pagkakataon na lang ang ibinibigay ko sa iyo. Ibigay mo ang mahiwagang balahibo o masusunog ang buong Barrio Cristina. Nanginginig sa galit si Oscar. Alam niyang dumating na ang sandaling pinakakinatatakutan niya. Kailangan niyang mamili sa pagitan ng mahiwagang balahibo at ng buhay ng mga taong mahal niya. Nagliliyab ang ilang bahagi ng Barrio Cristina. Nagkakagulo ang mga tao habang pilit nilang inaapula ang apoy gamit ang mga timba ng tubig. Ang mga bata ay umiiyak at ang matatanda ay nagdarasal na sana'y matapos na ang bangungot na kanilang nararanasan. Sa gitna ng kaguluhan ay nakatayo si Don Fabian. Sa kanyang tabi ay ang dalawang nilalang ng kadiliman na tila naghihintay lamang ng kanyang utos. Mahigpit na hawak ni Oscar ang mahiwagang balahibo. Sa kanyang isip
ay paulit-ulit na umaaling-awngaw ang sinabi ng tikbalang. Kung nais mong matapos ang lahat, kailangan mong isuko ang balahibo sa puno ng buhay. Ngunit nasa harapan niya si Don Fabian. Ano ang pasya mo? Sigaw ng matanda. Ibigay mo ang balahibo. Hindi! Mariing sagot ni Oscar. Tumawa si Don Fabian. Kung gayon, panoorin mong magdusa ang iyong baryo. Itinaas niya ang kanyang kamay. Muling sumugod ang dalawang nilalang ng kadiliman. Ngunit bago pa sila makalapit, ay dumating ang tikbalang. Sa kabila ng mga sugat nito, ay buong tapang nitong hinarang ang mga nilalang. Umalingaw-ngaw ang malalakas na dagundong sa buong baryo. Habang abala ang lahat sa labanan, mabilis na tumakbo si Oscar patungo sa sinaunang kagubatan. Alam niya ang dapat niyang gawin. Narating niya ang pinakagitna ng kagubatan. Sa harapan niya ay nakatayo ang napakalaking puno ng buhay. Napakalawak ng mga sanga nito at ang mga dahon ay kumikislap na tila mga bituin. Lumuhod si Oscar. Mahigpit niyang hinawakan ang mahiwagang balahibo. Maraming salamat sa lahat ng naitulong mo. Dahil sa iyo ay nabigyan ko ng pag-asa ang aking ina. Dahil sa iyo ay natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa mahika. Unti-unti niyang inilapag ang balahibo sa paanan ng puno. Sa sandaling sumayad ito sa lupa ay nagliwanag ang buong kagubatan. Isang napakalakas na sinag ng gintong liwanag ang umakyat sa langit. Kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang tinig ng tikbalang. Natapos na ang iyong tungkulin. Sa baryo, biglang naglaho ang dalawang nilalang ng kadiliman. Namatay ang apoy na tila binuhusan ng malakas na ulan. Napaatras si Don Fabian. Hindi! Unti-unting nawala ang maitim na usok na bumabalot sa kanyang katawan. Nanghina siya at lumuhod sa lupa. Wala na. Wala na ang kapangyarihan. Dumating ang mga taga-baryo at pinalibutan siya. Hindi na siya lumaban. Alam niyang tapos na ang kanyang kasakiman. Samantala, sa kagubatan ay unti-unting naglaho ang gintong liwanag. Lumapit ang tikbalang kay Oscar. Ngumiti ito. Pinatunayan mong karapat-dapat ka. Ngunit wala na ang balahibo. Oo, wala na rin ang swerte. Umiling ang tikbalang. Nagkakamali ka. Nagtaka si Oscar. Ang balahibo ay hindi kailanman ang tunay na swerte. Isa lamang itong gabay. Ang tunay na swerte ay ang iyong mabuting puso, katapatan, tapang at pagmamahal sa iyong kapwa. Tahimik na napaluha si Oscar. Ngumiti ang tikbalang. Dahil isinuko mo ang kapangyarihan para sa kapakanan ng iba, mas malaki ang biyayang matatanggap mo. Unti-unti itong naglaho kasabay ng malamig na hangin. Hindi na ba tayo muling magkikita? Tanong ni Oscar. Mula sa malayo ay narinig niya ang huling tinig ng tikbalang. Sa tuwing pipiliin mong gumawa ng kabutihan, naroon ang aking pagpapala. Tuluyan ng naglaho ang mahiwagang nilalang. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa Barrio Cristina. Gumaling si Aling Teresa. Dahil sa perang naipon ni Oscar mula sa kanyang marangal na mga panalo, nakabili siya ng maliit na bukirin at nakapagpatayo ng matibay na bahay. Nagpatuloy siya sa pag-aalaga ng mga panabong,
ngunit hindi na siya naging alipin ng tagumpay. Kapag nananalo siya, mapagpakumbaba pa rin siya. Kapag natatalo naman, tinatanggap niya ito ng may dangal. Dahil sa kanyang kabutihan, siya ang naging isa sa mga pinakaiginagalang na tao sa Barrio Cristina. Ang kwento ng sabongherong pinagpala ng tikbalang ay naging alamat na isinasalaysay ng matatanda sa mga kabataan. Ngunit wala ni isa man ang nakaalam ng buong katotohanan. Tanging si Oscar lamang ang nakakaalam na minsan sa kanyang buhay ay pinagkatiwalaan siya ng isang mahiwagang balahibo at natutuhan niyang ang pinakamahalagang swerte sa buhay ay hindi nagmumula sa mahika, kundi sa katapatan, kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Wakas.